Ito. Tatanong ko ito, baka sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong. Tatanong ko, kayo po ba handang magpa-drug test? Okay. Ikaw na mag-scoop. Bibigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kaninang maga. Nasa Pidea na. Tapos na. Ala? Ganun po. Totoo po ba? Hindi mo kapaniwala si Tonyin. Akin, nagpa-drug test kayo, dinala sa Pidea. Ano po ba result? Para lang, alam ko naman, para manggaling na po sa inyo yung diretso. Nako mga Kadonatics, nag-viral yung interview ni Katonyin kay Bongbong Marcos kung saan napag-usapan nila ang pagpa-drug test. Natatandaan nyo kahapon o ng isang araw mga Kadonatics, sinabi ni Claire Castring na nagpa-hair follicle test na itong si Marcos Jr. Gaano kaya katotoo mga Kadonatics? At eto, pansinin nyo yung mga galawan ni BBM dito sa video na ito mga Kadonatics. Nako! Mapapaisip kayo. At ito si Clarita Carlos, and I think cabinet member din ni Marcos Jr. noon mga Kadonatics, but nagbitiw kasi hindi niya masigmura yung mga ginagawa ni BBM. At ito mga Kadonatics, may pasaring. At Attorney Panelo mga Kadonatics, may pasaring din sa drug test. Eto, panoorin natin. Alright, ito yung interview na nag-viral mga Kadonatics ngayon lang. Ito, panoorin natin. Ito. Tatanong ko ito, baka sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong. Tatanong ko, kayo po ba handang magpa-drug test? Okay. Ikaw na mag-scoop. Bibigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kaninang maga. Nasa Pidea na. Tapos na. Ala? Ganun po. Totoo po ba? Hindi mo kapaniwala si Tonyin. Hindi ka paniwala. Nagpa-drug test po? Sa hospital. Nagpa-drug test po? Sa hospital. Po. Kasi nananawagan ako sinasabi. Tingnan nyo, pansinin nyo mga galawan ni BBM dito mga Kadonatics. Bakit ganyan ang pangan ninyo BBM? Lahat katapos ng salita ni Pangulo. Sabi ko, di lahat tayo, pa-drug test. Unahan ko na. So, una. Kaninang umaga pa. Hindi talaga makapaniwala ako. Nakais ko pa. Sir, maraming salamat. Okay, thank you so much. Pwede po bang imbitahan yung mga kababayan natin panoorin itong usapan natin na ito? Ating mga kasama, lahat ng mga ating mga kaibigan. At manood kayo dito sa aming mga kaunting satsatan at chismisan. Maraming salamat. Magandang gabi. Gabing-gabi na. Gabing-gabi na. Kaya lang, sinabi sa akin, nagpa-drug test kayo, dinala sa Pidea. Ano po ba result? Ay talaga, hindi siya makapaniwala. Para lang, alam ko naman, para manggaling na po sa inyo yung diretso. Wala, syempre negative. Negative daw. Alam ko naman yung sagot, pero masarap na marinig ka direct from the man himself. Sir, thank you so much. Thank you. Panoorin natin unti mga Kadonatics. Walang... Tatanong ko ito, Stop. sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong. Tatanong ko, kayo po ba handang magpa-drug test? Ayun na. Okay. Ikaw na mag-scoop. Bibigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kaninang maga. Nasa Pidea na. Tapos na. Ganun po. Uy, scoop to. Pag-iirang pa Saan po kayo nagpa-drug test? Sa hospital. Po. Kasi nananawagan ako. Sinasabi ko, lahat katapos ng salita ni Pangulo. Sabi ko, di lahat tayo, pa-drug test. Unahan ko na. So, una. Kaninang umaga pa. Mariano kain ba? Nakais ko pa. Sir, maraming salamat. Thank you so much. Pwede po bang imbitahan yung mga kababayan natin panoorin itong usapan natin na ito? Ating mga kasama, lahat ng mga ating mga kaibigan. At manood kayo dito sa aming
mga kaunting satsatan at chismisan. Maraming salamat. Magandang gabi, gabing-gabi na. Oo, gabing-gabi na. Kaya lang, sinabi sa akin, nagpa-drug test kayo, dinala sa PIDEA. Ano po ba, result? Yeah. Para lang, alam ko naman, para manggaling na po sa inyo yung diretso. Wala, syempre negative po. Ayun. Yung sinabi ko lang po yun. Sabi ko, alam ko naman yung sagot. Pero masarap na marinig ka direct from the man himself. Sir, thank you so much. Thank you. Salamat. Salamat. So, ano sa tingin nyo mga kadonatics, ha? Naniniwala ba kayo na ay talagang nagpa-drug test itong si Bongbong Marcos? Ha? Comment down below. At kung nag-drug test man mga kadonatics, ha? Naniniwala ba kayo na negative? Saan kayo yung kopya? Gusto nating malaman yung kopya talaga. At eto, si Clarita Carlos mga kadonatics ay talagang may pasaring din sa pagda-drug test ni or pagiging user ni Bongbong Marcos mga kadonatics. Nako, normal lang pala yan. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Are you ready? Pero kung yung mga allegations po ni Senator Amy Marcos also involves substance abuse, do you think this goes into the integrity of the president to lead? Do you think he should address this with, for example, subjecting himself to a hair follicle test? That's been ongoing since before the election. Do you remember? Yes, yeah. And I think somewhere, I don't know where I read it, he did a follicle test already and it came out negative. Saan ko ba nabasa yun? I cannot This was remember. in, I think, Sa St. prior to Luke's. the, yes, Nabasa lang pala. 2021, I think, yung according to Yusek Claire Castro. Yeah. Well, sabihin mo na lang for the sake of discussion natin, Karen. These are New Yorkers. You've been there. Lahat ng tao doon nagda-drugs. No? Oh no! Ibig sabihin, isa lang yung ibig sabihin niya doon mga kadonatics. Nagda-drugs talaga si itong mag-asawa. Lahat daw ng tao nagda-drugs doon eh. So, New Yorkers sila. Yeah. I live there pero hindi mo drugs. No, I mean, parang hindi na bago sa kanila yung part ng kanilang buhay, yung wala lang. In fact, nung nagpunta ako doon, talagang anong-ano ako doon dahil, di ba, marijuana was legal there and very sensitive ang ilong ko doon. So, talagang palaging nakaganon ako at that time. So, yeah, I'm not justifying it. I'm simply describing what the life in New York looks like. And remember when they were in exile, doon nga niya na-meet si Lisa di ba? That's how it was. That it continued after he became president. Nako! Something we don't know. Pero yung nakita ko naman, gano'ng ako katagal sa cabinet, and syempre nakikita din natin siya in other settings. Alam mo kung drug addict ka, hindi ka makakadugtong-dugtong ng salita na you cannot link your sentences together. Uy! Ano yan? Parang bubulol si Marcos Jr. minsan mga kadonatics, ha? Kita nyo? Yung mga sentence niya ay talagang putol-putol. Nag-stutter siya mga kadonatics at minsan walang sense yung mga pinagsasabi. Ito kaya yung ibig sabihin ni Carlos, ano ko? Magiging incoherent ka. And, incoherent nga. We have friends who are drug addicts, so I know. Siguro, hindi naman ako medical person, but, but siguro, the more important question to ask Karen would be, Nako, talagang mga kadonatics. to what extent, assuming mo na he's taking substances, to what extent is it intruding into his work as chief executive? So for you, that's Natin, important. So far, to that question, is it intruding in his work? As far as I can see, as a non-medical person, I don't think so. Pero kung araw-araw kung saan nagpupunta. Pagka yung skill, yung pinag-uusapan natin, yung scale of corruption that we've seen so far, assuming nakalusot sa kanya yun at wala talaga siyang alam, do you think yung scale lang hindi ko matanggap. Siguro kung a few thousand or a few millions, pwede pa. Kasi alam mo, yung president, naku, hindi natin nakikita yan, nakadapa ka sa every aspect of governance. Talagang meron talagang mawawaglit na hindi mo talaga makikita. No? Parang Karen yung GAA, di ba ganyan yan? Ako nga, miski yung president ako ng National Defense College, kung hindi lang ako president, hindi ko siya makikita mahihimay every line. Tsaka konti lang naman ang budget nun. Isipin mo yung ganyang kakapal. Yeah. Well, Attorney Harry Roque, andito na. Anyway, what do you think mga kadonatics, ha?
Nako! Ay talagang grabing pasaring yun mga kadonatics at naniniwala ko sa mga pinagsasabi niya ni Clarita Carlos mga kadonatics na ay talagang New Yorkers ka mga kadonatics ay ayun na alam na this mga kadonatics. Nako! So anong masasabi niyo mga kadonatics ha? Kakaya talaga ng administrasyon na ito mga kadonatics. Lahat na lang, lahat ng controversies ay parang na-cover na nila. At ito, may pahayag si Attorney Panelo. Minsan, maganda talaga makinig kay Attorney Panelo mga kadonatics. Talagang calm yung moment kahit napaka-controversial yung nangyari. Grabe yung issue. Pero pag si Attorney Panelo ang magsalita, there's calmness in ease and peace mga kadonatics despite of the chaos. And let's listen to him mga kadonatics. Ito. Question and answer. BBM dahil nasupalpalan si Browner ng 15 billion. Ayon yan sa nakakita. Itong administrasyon ni BBM, lahat ng inappoint niya dating matitino dahil kay BBM naging kagaya niya rin. Kung ako tatay ni BBM, ipapa-hair follicle test ko siya any soon. Go BBM, magpa-hair follicle ka na para malaman na ng taong bayan kung talagang hindi ka ganon. In fairness naman ako, hindi naman ako naniniwala na pinayaran ng 15 billion pesos. Malaki yan. Konti lang. Si Brown, yun yung chief of staff. Lahat ng chief of staff. Talagang ang gagawin nila, trabaho kasi nila na mapanatili ang kaayusan. Kaya palagi ang mga pahayag niya, puro ganyan. Pero pareho ng mga nakaraan, mga predecessors ng mga chief of staff, pareho ng mga defense secretary, habang hindi pa nila nakikita ang taong bayan na naglaabasan lahat sa kali, ganyan ang naratibo niyan. O, tingnan nyo andaan yung sinasabi ko. Pag nakita na nila ng taong bayan talagang ayaw na dito sa pangkasalukuyang dispensasyon, mag-withdraw ng support. Samantala kay Melanie Montemayor sa YouTube pa rin, ang majority hindi sila makapagpalit agad-agad ng SP or Senate President kasi karamihan sa kanila anti-Duterte at sangkot sa kickback. Tama. Minority lang ang pwedeng pagkatiwalaan. Totoo lang. Ang aking pinagkakatiwalaan sa ngayon yan ilang bang senador lang. Si Bongo, Romel Padilla, Bato, sino pa? Si Gatchalian. Marcoleta. Sino pa ba? Hindi okay din naman si yung magkapatid. Ganyan Gatchal yan. Ako. Mga iba kasi, at saka si Nico Lapin, mag-mention iba kasi kanya-kanyang maniobre. Talagang yung iba gusto maging Senate President, gagawin ng politika, tapos pagtatapang. Gaya ni Lacson, hindi naman si Lacson. Nag-iimbestiga pa lang, inabsuelto na ang presidente. Di ba? Alatang-alata mo, masyado kayo. Problema sa inyo kasi, sa kagustuhan nyo na mapalog kayo no, sa inner circle ng presidente. Ginagawa nyo ang lahat. Napagtakpan siya, pagtanggol siya. Tuloy na, halata kayo. Masyado kayong halata eh. Tama. Ayan, mula naman kay Nanay Rutitay sa YouTube pa rin, dapat itong si Auntie Claire kasuhan na din. Threat siya sa national security dahil sa pagsisinungaling niya. Masasabi mo dito, Atty. Rizal? Grabe kasi sinungaling talaga na tao yan. Pinag-uusapan namin kagabi sa isang wake. Nakausap ko. Ako kay BBM ako pero yung si Claire, dapat yan tanggalin niya eh. Kasi ako kakampi ako ni BBM. Pero pag nagsasalita yan, nabubwisit ako sa kanya. Halit na alimbawa kung may apoy, halit na nagsabi? Bumbero siya. Instead na i-extinguish. Para, sabi niya, para yung dati mong kasama yan, Atty. Rizal, yung tagapagsalita mo, ang Malacanang, yun, nagtatago ngayon doon dahil sa krimen. Na pag siya nagsalita, salip na maputol yung kontrobersya, nanganganak, kadadaldal. So, yun ang sabi. Okay, ako naman, dahil ako yung naging tagapagsalita rin naman, ang kaibahan lang naming dalawa, si Clara kasi walang direct access sa kanyang principal. Pangalawa, hindi niya kilala talaga si Bongbong Marcos eh. Hindi niya makakilala. Ako, kilala ko yung aking principal. Magkaibigan matagal eh. Kaya alam ko ugali niya,
Kaya kahit na hindi kami nag-uusap, bago ako mag-briefing, alam ko na ang sasagot kasi alam ko na ang takbo ng utak niya. Kaya kung nung sinabi ko sa umaga, kahit hindi kami nakakapag-usap, dahil tulog siya Tulog siya sa umaga. Di ba? Gabi siya nagigising. Hapon, tapos na yung briefing ko. Paano ko siya makakausap? Yung mga issues that very morning, naglalagablam na. Kaya ang ginagawa ko, dahil alam ko na ang takbo ng utak niya, sinasagot ko. Pero nunca, never, kung ano sinabi ko sa umaga, hindi niya uulitin sa hapon. Kasi nga, our minds were running parallel. Ang problema kay Clara, hindi niya alam wala siyang kamalay-malay kung ano ang takbo ng utak ng kanyang principal. Kaya, bilang trabaho niya naman kasi, ay pagtanggol. Kaya, pinagtatanggol niya kahit na mali. Mula naman kay Gemma Merly sa YouTube pa rin, isa pa yang si Boying. Kapal ng mukha, dapat sila ang ikulong, di lang kulong. Dapat bitayin ang lahat ng mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Di natin malilimutan ang ginawa nila na pinakamagaling na presidente, si former President Rodrigo Duterte. Dapat mapaalis na sa pwesto yang si BBM at lahat ng alipores niya bago pa ma-release ang budget for 2026. Magnanakaw ang tatay, mas malala ang anak sa pagnanakaw. Sino yun? Sino yung isa kapat? Sino ra? Si Boying po. Si Remulla. Remulla ang tinutukoy niya dito. Si Remulla pala. Yun din. Ganun din yan. Alam mo, walang-wala yan sa tatay niya. Buti pa si John Vic, medyo nagbaka sa tatay. Maliban pa sa buwapo na. Mukhang ano siya, hindi siya yung tipong Boying na pagkabarumbado. Sinungaling naman. Ewan ba, hindi ko, alam mo, nangihinayang din ako ito. UP graduate din ito, pero parang nangingibabaw sa kanyang pagnanasa na pagdating ng panahon. Nandun siya sa tuktok ng kapangyarihan. Ginagamit niya na yan. Ang problema, pagdating ng panahon, hindi kita malilimutan. Hindi malilimutan ang ginawa mo po rin. Maniwala ka sa kanya. Sa akin, ang paghihiganti ng taong bayan sa mga mali at iligal mong gawain, darating pagdating ng panahon. Nako. And para sa huling mensahe, Attorney Sal, sa YouTube pa rin mula kay Eva Pawig. Attorney, halimbawa si VP Sara maging presidente ngayon, sino magiging VP niya? Top 1 senator ba o Senate President? Hindi na importante yun. Kayo naman, masyado kayong advance. Yun na. Hindi pa nga nagiging presidente. Pumunta muna kayo sa rally. Sakali muna kayo. Saka natin pag nandiyan na yan. Hindi mahalaga yan. Tama. Ayan, maraming salamat Attorney Sal sa mga binigay po ninyo ng kaalaman ngayon sa ating mga kababayan at maraming salamat sa oras mo Attorney Sal sa pagsagot ng kanilang mga katanungan at mga komento. At samantala mga ka-partner, para naman sa ating Christmas countdown. Alright mga kadonatics. Ay, nakakahiya talaga itong palasyo na to Nako naman. Eto. Alam po natin na patatahimikin si Kiko Barzaga sa pamamagitan ng pagpapatalsik sa kanya sa Kongreso. Itaga po niya yan sa bato. Habang narariyan po ang Marcos Jr., sisiguraduhin nila, sisipain nila si Kiko Barzaga sa Kongreso. Kaya nga po, binansagan ko na, hindi bale Kiko Barzaga. Maski ikaw ay patalsikin nila, ikaw naman ang tunay na People's Congressman. Dahil ikaw talaga ang naninindigan sa sentimiento ng taong bayan laban sa korupsyon. Kaya hindi po childish yun. Kaya sinabi niya na maglalaro na lang siya ng computer games. Dahil alam niya, kahit ano pang sabihin niya ron, meron na pong script na susundin ang mga taga-suporta ni Marcos Jr. At yung script mo nga yan ay para sipain siya sa Kongreso. Sa akin naman po, pag sinipa siya sa Kongreso, lalong magagalit po ang taong bayan. Dahil sa ngayon po, kung magkakaroon tayo ng survey, ang pinakapopular na congressman ngayon po dyan sa Kongreso, wala pong iba kundi si Kiko Barzaga. Alright. Okay mga kadonatics Ano sa tingin nyo yung pahayag nila? Grabe. Kagulo sa Pilipinas. Ay, kaliwat kanan yung top and down mga kadonatics. Ang issue. Ay,
Ay, nako naman. Anyway, thank you so much mga Kadonatics for being here. And please do subscribe and like the video because it helps a lot. Thank you, and God bless you. Ingat palagi mga Kadonatics. Bye-bye.